Dok, maaagapan pa ba ang kidney na nagsisimula na pumunta doon sa chronic renal failure? Yes, yun ang maganda. Paano maaagapan yun? Naagapan ito. Siyempre, kailangan yung dietary modifications. Kung nung araw, napakalakas natin sa karne, kapag tayo ay may mahinang kidney, dapat nababawasan na yung karne natin. As much as possible, isang kahon nga ng posporo na lang per day kung maaari. Hindi na yung tulad dati na steak natin, silaki ng plato. Oo, mga 12 ounce pa. Malalaki. Pag 12 ounce ba, makapal yun. Oo, kapal. Tapos laki. medium rare pa. Oo. Aba, hindi kaya ng ating kidney yun, no? Kasi yung palang mga protina ng mga steaks and meat, pwedeng bumara kasi malalaki yung kanyang protina as molecule doon sa kidney itself. So, ang tendency ng kidney, pag nagbara-bara ito, di syempre hindi na siya makafilter. Contrary to belief, akala ng mga tao, urinary tract infection at saka stone. Yung pagkain ng maalat, ang numero unong dahilan ng chronic kidney disease. Hindi pala. Ang numero uno ngayon dito sa Pilipinas, matamis at malagkit na dugo. Aba, so diabetes. Diabetes. Ang number one pala talaga, no? Imaginin mo nga naman, kung ang dugo natin ay malagkit, matamis, parang kondensada, binabalutan at nagsiswimming yung kidney mo sa ganung klaseng environment. Siyempre, ang asukal, malagkit yun, kakapit yan dun sa tubo. At ang asukal, naiipon. Kaya hindi siya makakalabas. So yan ang isa sa mga dapat nabantayan na, no? Kung may diabetes ka, hindi mo nakokontrol, baka sumunod na yung kidney mo anytime. Oo, yan. At itong mga diabetiko, wag nating pakampante ang isip natin na hindi naman ako mahilig kumain ng matamis. Ang asukal is just a term. Glucose equals sugar, akala natin. But in reality, para sa katawan natin, carbohydrates is considered as asukal. So, anumang carbohydrates, gaya ng mga pasta, tinapay, kanin, only rice, lahat yan is classified as asukal para sa kidney. Oo. Tapos ngayon, ang hilig natin sa mga pastries, di ba? Yung nasa isang parang yung para siyang mountain, di ba, bundok? Oo, nauso. Di ba yung ginagawa nilang, may palabas pa nga sa TV noon naglalabanan sila ng, yung parang maliliit na cake. Oo, muffin, parang ganon. Tapos Cupcake war. Cupcake war. Yun ang ginagawa na nilang cakes ngayon, di ba, sa mga kasal. Nakapatong-patong na parang hindi mo na i-slice. Oo. But in reality, ang kaya pala ng katawan ng isang diabetiko, 2 kutsara lang. 2 kutsara lang, ng asukal. Kapag diabetic ka. Oo, pag diabetic ka. Pero pag hindi ka pa diabetic, ano ang recommended amount? Kaya natin hanggang 4. Okay. Pero teka muna. Ang isang 12 ounce na soft drink, umaabot ng 4 to 6 tablespoon of sugar. Di isang 12 ounce lang, lampas na sa pangangailangan mo ng asukal for the day, kahit hindi ka diabetic. So, hindi ka na pwedeng mag-cupcake kung nag-soft drinks ka na. Oo. At saka yung iba talaga, go large. Di ba? So, hindi ganon. There will come a time, may mga napanood nga akong movie, si Sylvester Stallone, na there will come a time na ang sugar daw will be classified as drug. Okay, yeah, definitely. Drug, no? Kasi wala namang masyadong naidudulot na buti sa katawan natin. Yan. Actually,